Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ano po ba ang faith? Ang sabi ng Hebrew 11:1, now faith is the confidence in what we hope for and the assurance of the things that we do not see. Po ng Griego salita, ang substance or ang assurance ay tumutok, ito ay may equivalent na salitang hypostasis or hypostasis. At ang ibig sabihin nito sa English ay it is a place under or a foundation. Ito, ang substance dito ay nakasalig sa isang matibay na pundasyon. Ikaw ay may bahay at alam mo na ang bahay na ito ay sayo at mayroon kang titulo, mayroon kang kasiguruhan na pwede mo ipagmalaki na iyon ay sayo dahil ang titulo ay nakapangalan sa iyo. At gayon din ang pananampalataya, mayroon itong pinagsasaligan o saan ito nakabase. At sabi dito ng ating aklat ng Hebrew 11:6, but without faith it's impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and He is a rewarder of those who diligently seek Him. Pero makikita natin na ang pinagsasaligan ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Dahil hindi natin pwedeng bigyan ng kaluguran ang Diyos kung hindi ang pananampalataya natin ay nakasalig sa Kanya. At ang sabi diyan, i-reward niya yung mga tunay na nananampalataya na ang pundasyon nito ay nakasalig sa Kanya mismo. At liwanagin pa po natin sa Hebrew 12 verse 2, ang sabi dito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So ang pundasyon ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang Diyos, ang tao na wala iba kundi ang Panginoong Jesucristo na nagbigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating mga kasalanan, at sa kanya tayo ay nanalig. At ang pananalig natin sa Panginoong Jesucristo, ang sabi ng aklat ng Ephesians, ay biyaya ng Diyos upang ang ating pananampalataya ay masalig sa kanya. Kaya nga siya mismo ang nagsabi na upon disrupt sa kanyang sarili, siya yung pundasyon natin ng ating pananampalataya. And Hebrew 11:3, ang sabi dito, by faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Aklat ng Genesis ay kung papaano nilikha ng Diyos ang mga bagay na atin nakikita, ang mga bagay na hindi natin nakikita, at maging tayo mula unang araw hanggang 6 na araw, at ginawa ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Sinasabi niya lang na magkaroon ng liwanag at nagkakaroon nga ng liwanag. Mahiwalay yung liwanag sa dilim at mahiwalay yung tubig na nasa karagatan, maging tubig doon sa ibabaw ng alapaap. At maging tayo, ang sabi ng banal na kasulatan, nilikha tayo after na magawa ng Panginoon ang lahat ng mga pangangailangan ng tao mula unang araw hanggang ika-6 na araw. Sa ika-6 na araw, ginawa niya ang mga hayop at tayo ang huli niyang ginawa. At napakapalad po natin dahil tayo bilang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa wangis ng Panginoon. Malaman natin kung tayo may pananampalataya o wala, at masabi din natin kung ang ibang mga pananampalataya ba o iba bang mga sekta ay tama o mali. Kinakailangan alam natin ang pundasyon, at ang pundasyon na ito ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. Kaya nga ang sabi ng ating pag-aaral sa araw na ito, the level of the knowledge of the Bible is correlated with our knowledge about Jesus in the size of our faith. Na yung kaalaman natin tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa banal na kasulatan. So kasing weight din ng pagkakakilala natin sa ating Panginoon Jesucristo, at yun din ang size ng ating pananampalataya. Sa madaling salita, kapag wala kang alam sa banal na kasulatan, hindi mo tiyak kilala ang Panginoon Jesucristo, ang iyong pananampalataya ay maliit lamang. Kaya nga sa mga parables na didiscuss natin sa Paraclet TV, mayroon doon the parable of the mustard, na napakaliit na butil, tila wala naman halaga yung butil na yon, pero nang ito itinanim, ito ay lumaki na lumaki. At gayon din ang pananampalataya natin. Kaya nga kinakailangan na ang Biblia ay dapat maging araw-araw nating kasama. No? Araw-araw, oras-oras, sa bawat sandali ay anong gagawin natin sa banal na kasulatan? Binabasa natin ang banal na kasulatan, o hindi lang natin ito babasahin, kundi pag-aaralan natin. We have to spend time in reading. We have to spend time in studying
humingi tayo ng mga correspondence sa mga katulong o kay gumamit tayo ng eastward na nasa banal na kasulatan. Share Jesus. Subscribe, share. Paraclet TV. Go, go, go.